Magmula dahil narito tayo sa harapan ng pantayo ni Andres Bonifacio. Itong si Andres Bonifacio mo ay katulad ko. Pero dito Bonifacio, ang tapang na tao. Yun! Ang puto na braso, hindi natakbo. Huwag na natin ituloy. Alam nyo, itong mikropono nito, napakaraming laway na. Para kami na ginawang #1 ng Duterte Youth Party List ay marinig ninyo ngayong araw na ito. Sinusuportahan natin ang desisyon ng Korte Suprema dahil alam ninyo, ang mga abogado nga sa buong bansa, ang mga law students nga sa buong bansa, ilang beses inuulit-ulit sa kanila na napakahalaga ng pagdedesisyon ng Korte Suprema lagi. Napakahalaga na itinataguyod ang konstitusyon, ang saligang batas ng bansa. Kaya kami ay nagtataka, bakit merong mga abogado na nagsasabi, kina-question yung Korte Suprema? Eh sila ay officer of the court. Sila ay officer ng Korte Suprema. Sakay nakakita ng mga abogado na kina-question ang desisyon ng Korte Suprema, eh sila ay officer of the court, of the Supreme Court. Ang masabi natin, ngayong araw na ito, makita ninyo, ang ating mga kasama dito, magkakaso sila sa mga bumabanat sa Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema na lamang ang huling bastion of democracy sa bansang ito. Pag yun ay kinwestiyon mo ba, anong klaseng rule of law na lang ang i-implement sa bansang ito? Kaya lahat dapat ng nabanat sa Korte Suprema ay kasuhan. Yung ginawa ng Korte Suprema ay hindi political yan. Makita ninyo yung appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila sa pagsuporta na ang ginawa ng Kongreso ay unconstitutional. Ibig sabihin, unconstitutional talaga yun. At alam niyo, huli na lang, masabi ko sa mga bumabanat sa Korte Suprema na sinasabi unconstitutional yun. Bakit yung Duterte Youth Party List, nung nag-file ng impeachment complaint laban kay Marcos at ayaw tanggapin ang opisina ng gobyerno, wala namang kaming narinig sa inyo na nagsabi kayo na unconstitutional yung hindi pagtanggap ng opisina ng gobyerno. Kung hindi kayo magko-comment sa impeachment complaint ng Duterte Youth laban kay Marcos at dito lang kayo nagko-comment sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte na talagang sinabi ng Korte Suprema na ang constitutional yun, ibig sabihin, yung mga nagko-comment na yan ay bias lamang at ayaw lamang kay Vice President Sara Duterte. Pero masabi ko sa inyo, ang susunod na Pangulo ng bansa ay si Sara Duterte. Yes! Yes! Maraming salamat kay Duterte! Po sa inyo lahat, mga kababayan, dito po kami nagtipon-tipon para suportahan po natin ang Korte Suprema sa kanilang paninindigan para sa rule of law. Maraming nagbabatikos kasi alam natin na pamulitika lamang yan lahat. Ang Supreme Court ay ang pinakahuli na interpreter ng batas. Parati nilang sinasabi na ang Senado daw, ang Korte Suprema, bias. Wala po. Hinahikayat ko sa mga abogado, na mga katulad ko na mga abogado, na pag-aralan yung mabuti yung ruling ng Korte Suprema. Very clear po doon sa ruling ng Korte Suprema na talaga yung court impeachment ay walang saysay, illegal, unconstitutional. Bakit po? Dahil ang first impeachment complaint ay inupuan po nila, inupuan ng Kongreso, inupuan ng Secretary General, at ito ay order ni Speaker Martin Romualdez. Sinusunod lamang ni Secretary General ang order. At ang sabi ng Korte Suprema, yung first impeachment ay dapat may proseso, dapat yon. Nung pinirmahan na at ng endorsement ng isang congressman, dapat yon ay ilagay sa order of business. Mandatory po yon sa batas
sa rules of the House of Representatives at sa ating saligang batas. Pero ano pong nangyari? Inupuan nila, sinabi nila, nagsinungaling sila, nilagay daw nila sa order of business. Simple lang po ang sinabi ng Korte Suprema. Sinasabi nila binabago daw ng Korte Suprema ang mga president. Wala pong binago po doon. Dahil sinabi lang ng Korte Suprema na since inupuan po nila ang first impeachment complaint, ito po ay dapat sana mandatory na i-forward nila sa Committee on Justice. Hindi nila ginawa. So, ang sabi ng Korte Suprema, yun po ay labag. At sa hindi nyo endorse sa Committee on Justice, the impeachment complaint is deemed initiated. Yun lang naman ang sinasabi ng Korte Suprema. So, kung deemed initiated na yung first impeachment, wala nang ibang impeachment complaint ang pwede kasi ito ay labag sa 1-year ban. So yung fourth impeachment na pinagbabayaran nila ang mga congressman, according to Toby Chanco, nirelease daw ni Marcos ang 110 billion at ito ay pinamudmod doon sa mga pumirma. So yun lang po ang issue dito eh. Tapos yung due process, dapat ang number 1 na karapatan ng taong bayan sa Constitution ay no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi nila binigyan ng kopya si Sara Duterte. Tapos sinabol-habol nila nila binigyan ng pagkakataon na magbigay ng kanyang salita si Sara Duterte tungkol sa impeachment. So yun lang, dalawa lang. At huli po, kahapon, nung isang araw, salita si Marcos sa SONA. Sabi niya, mga kababayan, nahiya dapat kayo, mahiya dapat kayo. Kayong mga alipores. Ang sabi ko naman, Marcos, napakasinungaling mo. Dapat ang sinabi mo, mahiya tayong lahat dahil nangurakot tayo sa gobyerno. Mahiya ka, Marcos! Wala kang silbi, wala kang saysay ng presidente sa Pilipinas. So, marami pa po tayong sabihin. Makinig na lang po kayo sa aming podcast, Iparas kay Paras. At doon po, marami kaming sasabihin para sa ating sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat kung ang katarungan at hukuman ipagtanggol ang batas. Ando tayo pero Duterte Riders po. Manager Oliver, sila ang mauna. Opo, Duterte Riders! Preso na po kayo! Okay, let's go! Duterte Riders, you will move forward and move in advance. We will cross. At hindi po tayo magsaklaw ng kalsada. Everybody! Chairman Ronald Sarap. Pastilan, shout out. Congressman Ding and Agado, pag ginawa ni Danielo, dito po sa harap. Kami na po mag-handa ng microphone ng megaphone. Let's go! Congressman Ding, dito po kayo. Sa harap po. Tawag dyan, tama dyan. Okay, let's go! Mga kababayan, nasasakyan ninyo ngayon. Let's go, let's go! Mga vloggers, maghahawak muna tayo at makapag-move tayo. Late na tayo sa mga. Relax, malilate tayo. Go! Mga kababayan. Shout out dyan sa mga natin riders from Cavite. Mabuhay! 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 Para makataysayang araw ng pagtitipon ng sambayan ng Pilipino, mapunta tayo sa hukuman na pinakamataas upang itulog ang koste sa sentimiento ng sambayan ng Pilipino. Hindi tayo mapayag